Since 2010, ang background ko po is nag-work ako sa Philippine Star as under Philippine Star Pulp Magazine po. Art director po ako doon. Sumasideline ako ng photographer, art ano pa ba, graphic design. Yan yung mga inirarakit ko po. Tsaka ano pa ba, photographer, graphic design, art direction. Yan po yung mga nirarakit ko before. Pero nung nakita ko si Front Row, hindi naman siya love at first sight na ang medyo matagal po ang nangyari sa akin. 5 months po ako patambay-tambay dito sa office bago ako naging full-fledged member kasi ang nangyari sa akin, ako po ang nag-design ng mga products natin like yung Lux White, Lux Renew, Lux Slim, tsaka Lux Protect. Ayan po. Tapos, yung 01, 02, 03, ako din po nag-design yan. Even yung red, black, and white na folders natin, tsaka yung mga, ano ba tawag dito? Mga paper bags. Ako po ang nag-design po niyan before. So, medyo classic naman, no? Tama ba? Timeless naman yung itsura niya. Hanggang ngayon, maganda pa rin naman. Sa patingin ko, maganda pa rin. Pero maganda niyan, after 5 months, January 2000. Jules! Andito ka, Jules! Jules! Kamusta, Jules? Miss kita, ha? Oo. No, isang araw, sinakal ko to si Jules eh. Pag sakal ko sa kanya, lumingon siya eh. Nasakal ko yung labi niya eh. Ang lambot pala ng labi mo, Jules. Oo, grabe. Ang swerte naman na madadampian ng yung labi. Pero after nun, binabad ko sa alcohol yung kamay ko. Tapos pagkatapos ng holy water, tapos pagkatapos ng salt water, lahat na ng makaka-disinfect, chika lang. So, yun. So, bukod doon, January 2010, naging part ako ng Front Row as a distributor. And ever since then, ito na po yung ginawa ko. Sa mga nagsisimula po dyan ng part-time, meron po ba ditong part-timers? Mga student, mga working part-timer yan. Ako part-timer din po ako na working naman for 3 months ginawa ko siya. Ako nga lang po medyo kakaiba kasi nung nag-start ako, nag-set na ako ng goal. Actually, hindi siya nag-set ng goal eh. Ang mindset ko talaga, ito yung full time ko talaga, front row ang gagawin ko talaga. So, right there and then, January pa lang, nagpasa na po ako ng resignation letter para sa trabaho ko. Nag-resign na ako. Nga lang, yung boss ko, pinayagan lang ako mag-resign after 3 months. Kasi may hawak po ako ng event, nag-events din po ako. And ako yung parang head doon. That's why, pinaresign ako March 31. So, nasa utak ko na talaga na may deadline ako na income ba? Na kailangan ma-reach na income dito sa front row. So, ang sweldo ko lang naman nun is nasa 18,000. So, pag 18,000 minus tax, SSS, pag-ibig, PhilHealth, Medicard, mga ganyan. Pag tinanggal mo yung mga deductibles or yung mga ganyan, yung mga bayarin, ang natitira lang sa akin, net income, nasa 15,000. So, ang target ko, sa utak ko, is kailangan by March, kumikita na ako nung kinikita ko sa trabaho ko. Para at least pag nag-transition ako dito as full-time sa front row, mag-aanggaang kahit paano yung buhay ko. Kasi syempre, may mga binabayaran tayo. Hindi naman tayo mabubuhay ng buraot lang. Tama po ba? Hindi naman pwede na buburaot lang tayo parate at 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 yung pag-jeep natin. Tama ba? Minsan, maabot na ng 100 yan eh. Hindi na nga bumabalik. Tama ba? So, minus 100 points yung sa langit, mahirap na. Tama ba? So, yun ang ginol ko para sa sarili ko. Yun yung parang pinaka-mindset ko na kailangan maabot ko yan. And syempre, para naman maabot natin yun, ang pinaka-point is kailangan magawa natin yung business. Ano ba yung pinaka-point natin? Di ba magsisimula yan sa This Is You? Tama po ba? Yan, This Is You. So, magsisimula yan sa'yo. Hindi yung magsisimula sa ibang tao. Huwag ka nang umasa doon sa tinatawag na spillover. Di ba? Yung spillover na yan, hindi inaasahan yan. Kung di, pag nabigyan ka, edi good. Pag hindi, okay lang, walang problema. Kasi sabi nga, magsisimula ka sa iyo. Ang kailangan mo lang, 2 tao. Tama po ba? Tapos, sabi, nung nagsisimula ako, 2 bagay lang din. Ang pinakagagawin mo lang naman dito sa negosyo is magdala ka ng tao at aralin mo yung negosyo. Tama po ba? So, ito yung ginagawa natin ngayon. Inaaral po natin yung negosyo. So, ang NDO po kasi, New Distributors Orientation po yan. Ang maganda sa NDO, hindi lang po ako ang nagtuturo nito, marami pong nagtuturo nito. Pero ang maganda, based on experience po talaga to. Naalala ko before na nag-aaral ako, graduate nga po pala ako ng UP Diliman. Cum laude po ako graduate, salamat po. Professor ko yung tatay ni Ma'am Clars. Alam yan ni Ams. Professor ko siya doon, cum laude ako graduate doon. Tapos ang nangyari sa akin, isa sa mga pinaka natuto talaga ako or pinaka most effective. Lapit na lang kayo dito, ang hirap magbumukha akong typewriter niyan eh. Tayo na lang eh. Diba? So yun, so sige, lapit lang kayo dito, huwag kayong mag-alala. Hindi po ako nangangagat. Tsaka yung ko po, laway ko po, hindi naman acidic. Yung iba kasi natutunaw daw pag diba? Pero yung laway ni Jules, panalo. Dala ka lang, Jules. So yun, so hello. Hi. Mga estudyante? Galing school? Hindi naman. Okay, sige. Sir, baba mo muna yung bag mo. Mahirapan ka niyan. Kukuba ka. Mahirap yan. Diba? Parang pagsakay ng kotse, yung ibang kulit eh. Pagsakay ng kotse, nakabag pa. Oo. Tanggalin niyo yung bag niyo para hindi kayo makuba habang bata pa kayo. So yun. So anyway, yung ginagawa po natin ngayon, New Distributors Orientation. Ang maganda po kasi dito, hindi lang ako nag-orient. Ang mga nagtuturo po is yung mga talagang kumita na sa negosyo na to. Last Thursday is si Abs DJ. Abs DJ is an Elite Millionaires Club. Tama po ba? Ang Elite Millionaires Club, iyan po ang kumita ng 20 to 40 million pesos po.
So, ganun po katindi yung mga taong nagtuturo dito. And mamaya, si Sir Philip, siya rin po magtuturo. Elite Millionaires Cup din po natin yan. So, ang maganda, pagka tumayo na po dito si Sir Philip, baka naman, mas maganda pakinggan po natin. Okay lang ba yun? Diba? Siya po talaga kumbaga siya yung nag-schedule na for today. Sa ano lang po ako ngayon, intro lang talaga. So, back to dun sa pagka-college ko, kasi may mga college dito, di ba? So, nung nag-aaral po kasi ako, ang course ko is advertising. Isa sa mga pinaka-effective at pinaka-natuto talaga akong teachers or professor nung nag-aaral ako is si Sir Marlon Rivera. Meron talagang professor na tatatak sa utak mo eh, no? Tama ba? Yan talaga matututo ka talaga, yung mararamdaman mo yung passion niya, tsaka yung alam niya talaga yung ginagawa niya. Tama po ba? I mean, don't get me wrong, lahat naman ng professor magaling yan. Inaral talaga nila yung tinuturo nila. Pero there's just this one professor na si Sir Marlon Rivera, natuto talaga ako sa kanya. Lahat ng kailangan kong alamin tungkol sa advertising, sa kanya ko natutunan. Ang course ko is advertising. Tama ba? So, ma-appreciate mo talaga yung taong nag-ready sa'yo papunta dun sa, kumbaga sa gera, yung pinaka-effective na trainer, yun yung ma-appreciate mo. Tama mali? So bakit ko siya na-appreciate? Kasi number one, nung nagtuturo siya, ang tinuturo niya advertising, pero at the same time, ano po siya, presidente ng advertising agency. Ibig sabihin, practitioner siya. Yung ginagawa niya, itinuturo niya lang sa amin. Isinasali niya sa amin yung ginagawa niya araw-araw for how many years na. Nagigets niyo po? Kaya, nung time na lalabas na ako ng college, yung pumasok na ako sa professional world, nung panahon na mag-work na ako, naiintindihan ko yung gagawin ko as an employee or as an art director, as a graphic artist, alam ko yung requirement sa akin para maging effective na employee para sa advertising agencies. Nagigets niyo po? So, bakit siya nakapagturo effectively? It's because yung tinuturo niya, ginagawa niya. Nagigets niyo po? Imagine mo, nagpapatap po siya ng kumpanya, ng advertising agency. So, lahat ng basic, pati lahat ng kailangan malaman para maging maganda ang kumpanya nila, alam niya. Tama po ba? Tsaka yung company nila, sobrang laki po ng mga hawak nila mga kliyente. Nakalimutan ko na lang kung sino yung mga kliyente nila, pero big brands po talaga. Okay? So anyway, mabalik po tayo dito. Kaya ko naikwento yun sa inyo, kasi yung mga nagtuturo dito, again, practitioner din ng negosyo. Ibig sabihin, 10, 12, 13, 14 years na nilang ginagawa tong business na to. Ibig sabihin, kung titignan mo, parang nag-PhD na sila, parang nag-masterals na sila sa ginagawa nila dito sa negosyo na to. Nagigess po? Kaya maganda, pagka merong pag merong magtuturo, kahit sino pa yan, mag-attend ka. Kasi hindi naman na-approve kung sino-sino lang yung magtuturo po dito. Malinaw po ba, guys? Ganun po ka-importante na pagpapasok ka sa negosyo natin, kailangan empty cup ka. Kailangan ang mindset mo is matututo ka. Ako before na nagsisimula ako, since gusto ko nga kumita, sabi nga, di ba, you have to learn. Tama ba? You have to learn before you earn. Tama mali? Para matutunan mo ang isang bagay, kailangan alam mo yung basic. Mahirap pumasok sa isang bagay na imagine mo, magbabasketball tayo, tapos lahat tayo hindi marunong mag-dribble. At di mukha tayong tanga nun. Tama mali. Magmumukha tayo yung basketball sa Australia na walang backboard, yung ring lang, pasahan lang yun eh. Tama ba? Ganun yung magiging itsura natin. Ang pangit kasi walang mga highlights. Tama ba? Ang baduy ng laro. Pero basic po kasi ang dribble eh. Tama po ba? Sa exercise nga, pinaka-basic, yung cardio, yung pagtakbo. Yan yung pinaka-boring gawin. Tama ba? Pero yan yung pinakakailangan natin. Kasi pag master mo yung basic, madali na lang lahat ng bagay. So, kaya kailangan pag mag-a-attend ka ng NDO, empty cup ka, para kang sponge, ang goal mo matuto. So, meron ba dito ang goal matuto? Talaga ba? Sino dito ang goal matuto ngayong araw? Yan. Tapikin mo yung katabi mo, sabi mo sa kanya, makinig kang mabuti, matututo tayo ngayong gabi. Diba? Sabi mo sa kanya, huwag kang matutulog, hayop ka.